Magandang gabi po sa inyong lahat o magandang araw. Anumang oras nyo ito pinapanood. Kung ito ay pinapanood nyo ngayong pinost natin, so ito ay 7:30 na. Ilalagay natin Thursday 7:30. And kung pinapanood nyo na ibang oras, walang problema. You are also blessed in Jesus' name kasi yung ating love therapy online ay para sa mga gustong matuto kung paanong magkakaroon ng blessed na relationship. And nagtanong tayo last week, sino ang gustong i-continue natin to, and marami sa inyo yung sumagot kasi may mga natututunan daw po kayo. Yun yung sabi nila. Dapat tayong maniwala. Hindi sa sabi-sabi, but kung talagang natututo kayo, then amen. Kukontinue natin at makaka-benefit yung relationship ninyo, yung pamilya ninyo, and therefore yung pangalan ng Diyos ay mag-glorify. So, for today, ang pag-uusapan po natin ay isang subject na makaka-benefit ang lahat. Mostly, siguro iisipin na ito ay para sa mga single, but actually, pati couples pwedeng makatanggap ng blessing kasi ito ay applicable din sa kanila. And I need you to pay attention dito, okay? Kasi today, we're gonna be talking about yung myth regarding the list, yung mga kathangisip, mga sabi-sabi, yung mga paniniwala kuno patungkol sa listahan, the list. Anong listahan yun, Pastor? Yung listahan. For example, yung single na lalaki o single na babae may listahan. Ang gusto kong mapangasawa sa future ay, and then come, listahan. Anong nasa sa listahan? Maraming nandun. Okay? Listahan na ganito. Yeah, mga yung gentle, responsible. Yeah. Basta meron silang listahan, right? Meron silang picture. May picture sa utak nila, and then nakalista. Nung kabataan ko, tumira ako sa mga auntie ko sa Cavite. And yung mga pinsan ko, may dalawa akong pinsan na babae, nakatira, magkakasama kami. And then, sa kwarto, may mga poster na mga bands, right? Mga bands. Yung mga paborito nilang bands, nung 1990s, right? So, may mga bands na nandun, right? And sometimes, when we think about, yan yung crush ko. Yan crush ko. Crush ko. Right? Yes or no? Until today, ganyan. Dito tayo sa Araneta City, may mga Korean, groups na band na nagpupunta dyan. May mga poster. And one of these days, naglalakad ako, may mga estudyanteng paparating at yung isang babae, tinouch niya yung poster ng lalaki and said, ito yung akin. Why? Kasi yun yung ano nila, yun yung gusto nila. Paso, mali bang magkaroon ng listahan? Diba? Maganda nga may listahan ka, Paso, diba? Para alam mo kung anong gusto mo. Kasi ano mang isulat ko, yun. But you need to understand something, okay? Iba yung faith na pinag-uusapan natin. Sometimes, you may think na faith yun. Pero dapat kayong mag-ingat. Dapat kayong mag-ingat dyan. Kaya nga sinabi natin, kathangisip ng listahan. Kasi parang faith, pero I need you to read with me itong sinulat natin, okay? God can do the impossible. Of course, kaya niyang gawin yung imposible. Ano mang isulat natin, kaya niyang gawin. But He does not do things that are silly and absurd, born from wild imaginations and a foolish faith. Ang Diyos ay, yes, gumagawa ng mga imposible. Ano mang isulat mo doon, kayang gawin ng Diyos. It's just that, even though kayang gawin ng Diyos ang kahit ano, hindi siya gagawa ng mga bagay mula sa, sa utak natin na puro ilusyon, isn't it? Kathangisip. Kasi hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay gumagamit o kailangan niya ng intelligent faith mula sa atin. Hindi foolish faith. Hindi kahit ano, basta ibibigay ng Diyos. Learn this. So mag-ingat kayo. Kasi baka mamaya, meron kayong listahan. Let's talk sa mga singles, Mark. Mga singles, may mga listahan na sometimes illusion. Mm-hmm. Maybe the reason why hindi sila masaya sa relationship, siguro nasa relationship na sila. O maybe wala pa. And maybe the reason why, ganun,
Kasi hindi na standards yung pinag-uusapan natin, kundi kathangisip. Naghahanap sila ng isang bagay na doesn't exist. Yeah, yung siguro mayroon silang nabasa sa mga pocketbook. And then, kinip nila yun. Hanggang sa ito yung gusto ko ito yung makilala ko pag nagkaroon ako ng karelasyon. So, puro mga, meron silang mga imagination. Why is that? Kasi kung ano yung akala nila doon na nabasa nila, gusto nila magkatotoo rin sa kanila yun. O napapanood nila, yung media ay may malaking impluwensya. Yeah. So, kaya mag-ingat kayo. Kasi hindi lahat ng mga nababasa natin, especially sa mga pocketbook, sa mga napapanood natin, is totoong istorya yun. Scripted yung mga ganun, actually. So, you have to be really careful kung ano yung pinapanood nyo, ano yung nababasa ninyo. Huwag kayong babase doon sa mga yun kasi pag yun yung binase nyo, then, puputi na yung buhok nyo at wala kayong makikita ganun. Madidelay yung talagang pangako ng Diyos para sa inyo. And sometimes, like we say, you have to be very careful. You need to be mature to understand. Iba yung pagkakaroon ng standards, right? Dapat may standard. And mamaya, I will help you to set yung standards. But iba yung pagkakaroon ng standard sa, nananaginip ka ng gising. Okay? Magkaiba yun. Sometimes, iniisip ng tao, ako may standard. But no, nananaginip ng gising. Ang hinahanap niya ay isang bagay o isang tao na doesn't exist. Now, sabi dito sa James, yung salita na ng Diyos mismo ang nagturo nito sa atin. Sabi sa James, you want what you don't have. So, you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have. Pinagsaselosan mo, nainggit ka dun sa kung anong meron yung iba. But you can't get it. So anong ginagawa? So you fight, wage war to take it away from them. Yet, you don't have what you want because you don't ask God for it. How interesting, isn't it? Ito exactly yung picture ng marami pagdating sa love life. Wala sa kanila yung gusto nila, so sila ay naiinggit dun sa iba. At ngayon, gagawin nila lahat para makuha yung meron yung iba. That's why nowadays, kahit nakasal na yung tao, wala silang pake. Kasi yan yung gusto ko. Yan yung gusto ko. Isn't it? O kaya naman, kung hindi man, let's say, extreme na ganyan, ang mangyayari ay sa puso nila, sasabihin, hindi, gusto ko ito. Magpupursige sila. Even though, ang pinapairal na nila, hindi standard, hindi faith, kundi inggit. Pay attention to this. Pero sabi niya, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Pero tingnan niyo yung sabi. And even when you ask, you don't get it. Kanina sabi niya, hindi mo nakukuha kasi hindi ka humingi. Pero ngayon, kahit humingi ka, hindi mo pa rin matatanggap. Bakit daw? Because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. What a powerful verse. Tingnan nyo. Ang reason kung bakit marami ang nagdi-delay ng blessing ng Diyos is because hindi na standards yung meron sila, kundi katigasan ng ulo. Ito yung gusto ko, yan yon, and that's it. Meron silang unrealistic na listahan. Para mas malinaw para sa inyo, Marge, meron akong ginawang listahan dito na I believe yung iba makaka-relate. Kasi, pag tinanong ko kayo ngayon, and then, kayo ng mga single, ano ang nasa listahan mo? And also yung mga couples. Minsan yung mga couples kaya hindi masaya sa relationship kasi may listahan sila. Yeah, naka-stick doon, yun sa kanilang imaginary, na picture doon sa kanilang kwarto nung siguro single pa sila and then nung nakag-asawa na sila, andun pa rin yung hoping na gusto ko siya maging ganito. Yeah. Mainggit. Nakikita yung ibang couples. Hindi po, sana yung asawa ko ganun. Sana yung asawa ko ganun. Oy, yung asawa ko ganun. Kinokompara. Hindi matapos yung kumpara.
Uy, sana ganyan din ako itatanong asawa ko. Ay, ganun, Ano yun? Laging nandun. Kaya, naiinggit na, kaya hindi makuha yung yung gusto. Hindi makuha yung dapat mangyari. So, merong mga single na hanggang ngayon single pa rin. Bakit? Kasi, tingnan nyo yung example ng listahan. Okay? Papakita ko sa inyo yung listahan ng isang nilalang. Yeah? Tingnan nyo kung anong listahan niya. Sasabihin ng iba, Pastor, ang listahan ko kasi ganito. Ang hinahanap ko ay yung taong kasing gwapo ni Brad Pitt. Okay? Kasing gwapo ni Brad Pitt. Pero, Pastor, kasing gwapo ni Brad Pitt. Yeah? Pero, in addition to this, yung second sa listahan ko. Kung pwede, yeah. No. Ito yung listahan ko, Marge. I mean, listen, gusto ko kasing gwapo ni Brad Pitt, pero Hindi siya- kasing charming ni Tom Cruise. Ha? Imagine mo. Ay. So ngayon, hindi lang gwapo, charming din siya dapat, katulad ni Tom Cruise. And by the way, gusto ko sana na medyo, dangerous, katulad ni Dane, sa 007. Alam mo yung talagang matapang, yung Paglalaban. ipaglalaban. 007 pa ha? So, hindi lang gwapo, gusto ko charming din tulad ni Tom Cruise, gusto ko dangerous tulad ng 007. And by the way, okay? Gusto ko rin sana na kahit ganoon, medyo misteryoso. Ha? Vampire. Dangerous sa vampire. Imagine mo. Hindi, kailangan kasi medyo, ayoko nung masyado namang seryoso. Kailangan medyo dangerous. Dangerous. At saka mysterious din. Parang vampira sa Twilight. Si Edward, yung pangalan na Edward sa Twilight. And on top of this, yan yung mga characteristic na gusto ko. Pero, gusto ko rin sana na para tapusin yung listahan ko. So, ay kasing macho ni ni Arnold Schwarzenegger. Yung naging Conan many years ago, hanggang ngayon, isa siya, Mr. Universe, Mr. Universe. Gusto ko, Pastor, ang listahan ko ay simple. Okay? Gwapo katulad ni Brad Pitt, pero charming tulad ni Tom Cruise. Medyo dangerous, tulad ng 007. Mysterious tulad ni Edward. At kasing ganyan kalaki, katulad ni Arnold. Okay? Ni Conan. Oh my goodness. What a mess. Anong hinahanap mo? Anong hinahanap mo? Mananatili kang si ilibing ka na lang. Ngayon pa lang. Tingnan mo, Marge, tingnan mo yung, hindi na standard yan. Tingnan mo kung gaano kadami yung listahan ng isang tao. Ganong hindi mo naman kailangan ng pagkahaba-habang listahan. Hindi kailangan. When we say sa mga tao, people, imagine nyo yung taong gusto nyo. We are not asking you na gumawa ng ganitong ridiculous na listahan. Look, ridiculous na listahan. Hindi yan yung sinasabi natin. Ang sinasabi natin, actually, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay sa faith, yung listahan mo, actually, dalawa lang. Did you know this? Sa listahan natin, dalawa lang yung nandun. Paano dalawa lang, Paso? You want to learn kung ano talaga yung pinaka-importante? Kung ano talaga dapat yung nasa listahan ng isang tunay na mananampalataya? Kung ikaw ay, talagang seryoso na mabless sa love life mo, you should take note nitong listahan to, okay? Dalawa lang kailangan mo sa listahan mo. Kung naghahanap ka ng partner, okay, I'll put here, if you really want a peaceful, a blessed relationship, look for these two qualities. Dalawang qualities in a person. Dalawa lang yung dapat nasa listahan. Are you ready for this? Okay. Sabi rito, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi niya, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano daw yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, if you are wise,
Ano ang unang listahan? Ano ang una sa listahan? I gave you yung verse. Ano ang una sa listahan? You tell me. Eh? Yes. Yung tao dapat may Holy Spirit. Yun yung unang listahan. Why? Tingnan ulit natin yung verse. Yan yun. Number 1, person must have the Holy Spirit. Yeah? Bakit daw? Bakit daw? Sabi, the Holy Spirit produces, ano daw? Love. Yung taong may Holy Spirit, may love, may joy, may peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, when we say na ang number 1 ay dapat may Holy Spirit, it's because, Marge, kung yung tao may Holy Spirit, yung una pa lang may siyam na. Buy 1, take 9. Buy 1, take 9. Ha? Hinahanap ko yung taong mamahalin ako, yung taong, masiyan. Really? Oh, really? Yun yung hinahanap mo. Tingnan mo yung fruit ng Holy Spirit. Kung yung tao may Holy Spirit, yung tao may siyam, buy 1, take 9. So, hindi niya na kayo na may mga, until today, andyan pa rin yung espiritu na, gusto niyo lang puro sarili niyo. Gusto ko kasi maging masaya ako. Tulad ng binigay mo na mga example, right? Guwapo, charming, dangerous, mysterious, strong. So, para saan yung mga yun? Right? Pero kung yung tao naman is walang Espiritu Santo, yan is only, let's say, 5 lang na characteristic na has nothing to do. Marge, yan ay characteristic na mababaw. Puro lang mga flesh lang. Kasi yung pagiging gwapo, mawawala yan. No, tinan mo. No, it doesn't mean na ako ay, listen. Doesn't mean din sinasabi ng pangit. Humanap ka na ba? Listen. Right? So, imagine mo, humanap ka ng sobrang gwapo ka mukha ni Tom Cruise. Tom Cruise, ni Brad Pitt, ni whatever. Yeah. But ang problema, yan ay lumilipas. For sure. Yan ay lumilipas. Hindi ko sinasabing humanap talaga kayo ng pangit. I'm not saying, actually, yung pangit, maganda, relative yan. Nasa Depende mata sa raw tao ng yun, tumitingin. Yeah? Wala talagang pangit. Wala talaga. Okay? Kasi, nasa mata ng tumitingin. Pero ang issue natin is that dahil sa nangyayari sa mundo, yung mga tao masyadong nakafocus sa maling target. Ang gusto nila ay ito, titingnan nila yung mga celebrity. Pero tingnan nyo yung listahan. Kung ang una sa listahan mo ay, kung ikaw yung tao, Panginoon, gusto ko talagang maging masaya, gusto ko maging peaceful sa relationship. Hindi lang may karelasyon niya, hindi naman peaceful. No, gusto kong may peace sa puso ko sa relationship. So, ano ang hahanapin mo? Una, ang dapat nandun ay dapat meron siyang Holy Spirit. Kasi kung yung tao may Holy Spirit, yung tao ay merong love, may joy, may peace, patience, So yung mga single, right, na kapag papasok sila sa isang relationship, they should already ask, especially kung pumupunta na sila sa sa UCKG, ito yung pinaka dapat number 1 na tanong, What? meron ka ng Holy Spirit. But that's the thing. It's good na sinabi mo yan. Kasi hindi lang really yan sa tanong. Kasi madaling sabihin, meron ka ng Holy Spirit. Yes, yeah. Pero Katulad nung tinanong dati. Dati, remember, may tinanong dati. And then, baptize ka ng Holy Spirit? Yes. Ano man? Baptize ka ng Holy Spirit? Yes. May nakikita kang fruit? Meron po. Anong fruit nakikita mo? Grapes. Grapes. Siguro. Okay? Grapes po. Siguro naalala niya yung Baka iniisip niya, fruit salad yung pinag-uusapan natin. juice ng Lord's Supper, di ba? So, No, but it doesn't make any sense po. Anong fruit ng Holy Spirit? Grapes. Pero it's good na ano yan. Madaling sabihin ako ay baptized ng Holy Spirit. Ang problema ay, malalaman lang ng tao, makikilala lang ng isang tao na may Holy Spirit, yung nilalang na yun, kung siya may Holy Spirit. For sure. Pasok, ang hinahanap ko ay men of God. Paano mo malalaman kung siya ay men of God?
kung ikaw ay woman of God. Doon mo makikilala. Kung hindi ka woman of God, vice versa. Yung lalaki, gusto kong makahanap ng woman of God. Okay. Paano mo malalaman kung yung babae nga na yung woman of God? Kung ikaw ay man of God. Kung ikaw ay hindi man of God, hindi mo alam kung ano yung woman of God. You don't know. Kung wala sa'yo yung Holy Spirit, hindi mo malalaman kung siya ay baptized ng Holy Spirit. Now you understand. Para mahanap, itong una sa listahan na to, kailangan may Holy Spirit siya. But in reality, kailangan ikaw muna may Holy Spirit para malaman mo kung siya ay may Holy Spirit. Do you get it? Naiintindihan ninyo? This is very serious. This is very important. Gusto ko, Ate Marge, gusto ko sana makakita sa church ng tao na talagang sa Diyos. Paano mo malalaman yun? Kung ikaw hindi sa Diyos. Kasi it's very unfair naman itanong mo doon sa tao, ikaw may Holy Spirit ka na ba? And then kung ikaw mismo, ikaw rin, right, na Wala alam pang Holy mo, Spirit. alam mo sa sarili mo na hindi mo nakikita yung bunga ng Espiritu Santo. Yeah. So, mas maganda is mag-focus ka muna na i-receive mo yung Holy Spirit. That's it. Right? Para alam mo kung, bibigyan ka ng guidance sa Espiritu Santo kung siya is meron ng Espiritu Santo. Kasi pag natanggap mo yung Holy Spirit, siya yung magko-confirm ito may Holy Spirit. Kasi hindi yung madaling sabihin na meron akong Holy Spirit. Maybe kayo na matagal na sa ating health center, especially kayo na medyo matagal na, kayo na mga assistant, right? From time to time, kapag nagka-counsel ka, and then you ask the person, meron ka ng Holy Spirit. And then they always yes. And then, out of the blue, asa na yung tao na yun? Wala na, umalis na. O yung reaction mismo. Yeah. So how can you say yung tao na is merong Holy Spirit kung, konting problema lang, konting issue lang, konting chismis, nawawala na sa presensya ng Diyos. Yun is napakababago. Pero sinasabi niya, kumbinsido siya na sa akin ng Holy Spirit. Kasi hindi nila naintindihan. So, kung ikaw walang Holy Spirit, hindi mo makikilala yung taong may Holy Spirit. Ang problema ay, yung pa naman yung unang listahan. Yung pa naman yung dapat una sa listahan. Kasi kapag yung tao ay may Holy Spirit, again, buy one, take 9. For sure. Buy one, take 9. So, hindi mo na kailangan, hindi mo kailangan mag-request. Gusto kong mapagmahal. Yung taong may Holy Spirit, mapagmahal. Gusto ko yung alam mo, hindi yung seryoso na gano'n, na tablado yung mukha. Gusto ko naman yung masaya. Joy, yeah? So, yung taong may Holy Spirit, may joy. Naturally. Ayoko nung mainitin yung ulo. Yung taong may Holy Spirit, may peace. Gusto ko nung mapagpasensya. Oh, really? Yung taong may Holy Spirit, may patience. Gusto ko nung taong mabait, may kindness, may goodness. Yung tao, gusto ko maging tapat sa, may faithfulness. My friend, pay attention. Gusto ko nung tao na, malambing sa akin. Malambing! Gentleness. Gusto ko nung taong walang bisyo. Right? My friend, ang taong may Holy Spirit may 9. Buy one, take 9. Isa lang yan. Yan yung una sa listahan. Tingnan mo kung ano. So, yung listahan mo kanina, this one. Kumpara mo sa this one. And then, alin kaya yung mas really sigurado na magiging masaya sa relationship? Yun yung sinabi natin. Kung gusto mo maging masaya sa relationship, kung gusto mo ng relationship, then pasok ka sa kung sa ano-ano. Pero kung ikaw ay talagang seryoso na magkaroon ng masayang relationship, Holy Spirit. Yun yung una. Sabi mo, Pastor, dalawa. Ano yung pangalawa? Let's put. Pangalawa, you tend to like what you are familiar with. Anong ibig nating sabihin with this? Very simple. Magugustuhan mo lang o gusto mo lang yung mga bagay na alam mo, na kilala mo. For example, pagkain. Hindi mo pwedeng sabing ayaw ko kung hindi mo nasubukan. It's like, yung halo-halo mismo. Dito sa Philippines, merong halo-halo dito na I'm not here para sila advertise kasi ang mahal-mahal din. Hindi nila ako binibigyan ng kahit anong discount. I'm not here to advertise anything, okay? I'm just saying, may halo-halo. Yeah? Masarap yung halo-halo. Masarap. In simula nang dumating ako, lagi kong sinasabi, sa lahat, listen, may halo-halo dito. Kasi alam namin, paalis kami. Papunta kami sa ibang bansa, di ba? So habang nandito kami, yung halo-halo yan, umorder kayo. Darating bukas lang, umorder kayo. Kailangan ko ng halo-halo. Yun yun. And hindi maintindihan ng ibang pastor. Hindi maintindihan nila bishop, especially mga foreigner, hindi nila maintindihan.
How? Bakit ano niya? Bakit gusto niya halo-halo? Halo-halo gusto niya. Halo-halo gusto. Hindi nila maintindihan. Maski si Bishop mismo, hindi niya maintindihan. Until one day, na sinabi ko, no, Bishop, You have to try. order ako, okay, bibili ako, I will show you kung paano kainin. And then bumili ako, pinakita halo-halo, kailangan mo ihalo lahat. Hindi kakainin yung yelo. No, kailangan haluin lahat. Hindi mo kakainin hanggat hindi Kaya nga halo-halo. Kaya nga halo-halo. Yun yung pangalan. Nasa pangalan. So halo-halo. Kailangan haluin mo lahat. Ngayon, go ahead. Kainin, tikman ninyo. Nagustuhan ng lahat. Nagustuhan. Ngayon, in-order ng lahat. Pero you see, nagustuhan kasi nalaman. Nung hindi pa nila alam, hindi gusto. So, merong mga tao sa ikalawang listahan natin. Ang idea ay, kailangan kilala mo yung tao. Doon pumapasok yung dating. Doon pumapasok yung conversation. Maraming pumapasok sa relationship na hindi kinikilala. Hindi kinikilala. Unang tingin lang. Huhusgahan na. Hi lang, hi. Yeah, unang tingin huhusgahan. Hinuhusgahan. Hindi sila marunong makipag-usap. When we say kinikilala, hindi yung magli-live-in na. We say mag-usap, kilalanin. Alamin kung sino talaga yung nilalang, sino siya sa pamilya niya, anong uring anak siya, ha? Ano yung nakaraan niya, kilalanin. Kasi magugustuhan mo lang yung kilala mo. May mga taong nanghuhusga for example, bago tayo Marge, magsama, meron akong image na until today, yun yung nakikita ng mga tao. Si Pasok Nation, ganito yan. Right? Siya ay ganito, ganyan. Pero, nung nagsimula tayong mag-usap, nakilala mo kung sino ko. Yes or no? Yes. Yeah, yun yung mga live example. Masyado siyang, akala nyo masungit. Right? Sa kanya. Ganun naman, totoo yun. But you didn't know that he is more sweet pag kami lang dalawa, see? Wala. So, ang tingin, seryoso yan lagi. Yung kalbo na yan. Tablado yan. Naku, wala. Masungit. Tablado yan. Andun ako. Tablado. Pero hindi nyo ko kilala. Don't judge yung cover mo. So, yun yung sinasabi natin. Merong mga tao, tingin pa lang ganun. Wala na to. And they don't realize. Minsan sa church nangyayari yan. Minsan sa church, meron dong, sa parehong branch sila, sa UCKG, nakita nila, pero hindi hindi ko lalapitin kasi, kami yung Of course, yung panlabas is important. Nakakatawag ng attention yun. But what I'm saying is that sila na mismo nagtatayo ng pader bago pa nila kilalanin yung nilalang. Magbigay ng chance. They Exactly. already, asan na, Wala na. Actually, kakausapin lang nila pero parang i-interview lang yung sa trabaho. Diba? Interview lang pero alam ko hindi ko siya tatanggapin. So, okay. Okay. So, tatawagan na lang namin kayo pag napili ka. Pero hindi talaga tatawagan. Something like this. So, kayo na gustong pumasok sa relationship, ikalawang bagay is that ipanalangin yung makilala niyo yung nilalang. Yun lang yung listahan. Makilala yung nilalang. Paano nakikilala, Pastor? Kausapin. Okay? Hindi mag-live-in together, hindi pumunta sa motel. No. Kausapin. Mag-usap. Bulat-latin yung nakaraan, yung history, yung ganito, ganyan. Hindi kasi gusto mong may itapon sa mukha niya. No, it's just that hindi mo gugustuhin na makasal sa hindi mo kilala. Kasi may mga couples na ngayon nasusurpresa, gustong maghiwalay. Hindi ko alam, ganito pala siya Hindi kayo nagkakilala mo. Sa umpisa, feeling ko mahal niya ako Feeling ko siya lang yung nakaintindi sa akin. Feeling mo, and then ngayon, anong feeling mo? You see yung problema natin? So, dalawa lang yung listahan natin. Dalawa. Number 1, dapat may Holy Spirit. Kasi buy 1, take 9. At number 2, kailangan kilala mo yung nilalang. You choose kung ano yung gusto nyo. Now, kung gusto nyo talaga to, So, doon naman sa mga may asawa na, right? You say, Pastor, how about in my case? Meron akong asawa. Then, kailangan nyo muna na really isik yung Espiritu Santo. Kayo yung maging ilaw sa inyong tahanan, magbigay ng good testimony. Right? Kasi walang point na kung puro, gawin mo to, gawin mo yan, pumunta ka sa church, ganyan.
Walang point. Kailangan kayo muna, maging malakas muna kayo yung inyong relationship sa Diyos. And then kapag alam ng Diyos na kapag okay na kayo, kaya nyo, Diyos mismo yung hipo sa asawa nyo na magbabago rin. Yung mga may asawa, hindi tama at hindi fair na ikumpara. Yeah. Siguro ang reason kung bakit nawawalan ka ng lakas na ipaglaban yung relationship mo, kasi yung mata mo wala sa relationship mo. Nakatingin na nasa labas na. Mhm. It's like yung team, let us say basketball team o volleyball team, or whatever team, na natatalo na, ang laki na ng agwat, ng score, natatalo na. Pero mahaba pa yung oras, diba? So, you know what? Maglalaro na lang. Alam kong talo na rin naman ako. So, you know what? Hindi mo binibigay buong lakas mo. And may mga relationship na ganyan. Sinasabi nilang pinaglalaban nila, pero actually, hindi na. Hindi na. Kasi yung mata nakatingin na sa iba. Mahal ko pa rin yung asawa ko. Pero, yung mata mo nasa iba. Do you understand? Think about this, okay? I hope na napag-usapan natin maraming bagay. Medyo mahaba yung love therapy natin this time. But I believe it is worth it. Okay? Pagpalain kayo ng Diyos. And next week, matututo tayo uli kung anong dapat nating pag-usapan. Alright, God bless you. Kita tayo next time. Gusto niyo yung listahan? Anong listahan pipiliin mo? Number, yung una o yung pangalawa? Isulat nyo sa comment, isulat nyo sa comment kung ano yung natutunan ninyo. Okay? Ano yung dalawang listahan, o dalawang bagay, dalawang item na nasa listahan dapat. Pero kung yun ay pinapaniwalaan nyo. Kung gusto nyo yung isang listahan, yun din yung isulat nyo. Problema nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Bye-bye.